our deepest sympathies to all the victims and families, with the hope that knowing how deeply we care will bring you some solace in the days ahead. It was such a fun-filled day. We really had a really good time and really enjoyed the feeling that we had of community and connection. So I am really heartbroken to hear what has happened and the devastation, for the community, because it was such a joyful event. 11 ang kumpirmadong patay at marami ang sugatan sa pag-araro ng isang SUV sa mga taong dumalo sa Lapu-Lapu Day Block Party Sabado. Nasa kustodya na ang suspect na kinilalang si Kaiji Adam Lo, 30 taong gulang. Kinasuhan na siya ng 8 counts of second-degree murder linggo ng hapon. Nakapanayam din ng Omninews ang isa sa mga humabol sa suspect matapos ang insidente. Kaming lahat, sumisigaw yung parang ang sakit, sigaw, iyak. Bakit mo nang ginawa? Ayon sa mga otoridad, 5 hanggang 65 taong gulang ang edad ng mga taong kumpirmadong patay sa trahedya. Kinilala ang 5 sa kanila. Ang guro si Kira Salim, ang mag-anak na sina Lin Huang, Richard Le at Katie Le, at si Riza Pagkanlungan. Nag-organize din ng vigil ang Mackenzie School mamayang gabi at patuloy ang pag-volunteer ng mga tao. Makikita natin. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na mayroon umanong listahan ang International Criminal Court o ICC ng mga susunod na huhulihin kaugnay ng kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa pangalawang Pangulo, kabilang siya sa mga nasa listahan, pati na rin ang ilang kalyado ng kanyang ama. Dagdag pa ni VP Duterte, sinubaybayan ng ICC ang ilang pag-uusap sa pagitan nila ni dating Pangulong Duterte tuwing bibisita siya sa detention facility. Yes, sir. Oo. Na ako sa listahan. Daghan kaayo ni nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko, ana, kay pag-abot na ko dito, natingala ko nga nung sa sugod, pwede pa ko mabisita kada adlaw. Giundang nila, pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan na ni Pangulong Duterte. So, nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan. Tatlong further findings ang nilahad ni Senador Amy Marcos matapos nga ang tatlong pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Kaugnay ito ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagsuko sa kanya ng pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Una sa mga findings na inihayag ni Senador Amy Marcos ay ang politically motivated ang pag-aresto kay dating Presidente Duterte. Inilahad nito ang malinaw na pattern ng major political incidents sa inilabas ng mga pahayag at aksyon ng administrasyon kaugnay ng ICC. Tinukoy din ito na ang pag-aresto sa dating Pangulo ay bahagi ng whole of government effort para pabagsakin ang mga Duterte. Habang mayroon din anyang mga magkakaugnay na tangkang pagko-cover up o pagtatakip sa mga detalye at mga motibo sa likod ng pag-aresto. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Kasunod dito ay nilahad ng senadora ang ilang anyay malinaw na batayan na ginagawa ng administrasyon, hindi lang laban kay dating Pangulong Duterte kundi maging sa anak nito na si Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang pagtisiyasat ng Kongreso, partikular na ng House of Representatives sa mga kaso ng extrajudicial killings o EJK simula pa noong Mayo 2024 na pinalawak matapos ang ilang buwan kung kailan nabuo ang House Quadruple Committee o Quadcom. Magandang umaga, Ella. Ito nga, ayon nga sa PCG, itong pagpunta ng Japan Coast Guard Commandant na si Admiral Sekuchi Yoshio ay patunay lang nila ng mainit na ugnayan ng dalawang Coast Guard. Isang arrival honor ang iginawad ng PCG kaninang alas 9 ng umaga pagdating ng JCG Commandant na dito nga sa PCG National Headquarters. Matapos ang pagsalubong ay nagtungo ang dalawang mataas na opisyal para sa isang closed-door meeting.
dito maaaring talakayin ang pasasalamat ng PCG sa JPG sa patuloy nitong pagtulong sa Pilipinas, maging ang mga trainings na isinasagawa ng Japan Coast Guard sa mga tauhan ng PCG. Matapos ang pagpupulong ay nagtungo naman sila sa 97-meter vessel na BRP Teresa Magbanua, ang isa sa pinakamalaking barko ng PCG. Nila sa ngayon ay katatapos lang ng isinagawang inspeksyon ng komandant ng dalawang komandant dito nga sa pinakamalaking barko at nagsagawa nga ng pagpapalitan ng sombrero bilang tanda ng mainit nilang pagkakaibigan. Patuloy pang tumataas ang bilang ng mga displaced families na naapektuhan ng pagputok ng Bulkan Bulusan kahapon April 28. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Huban, mula sa 19 na pamilya, ngayon ay nasa 76 na pamilya na o katumbas ng 266 na individual ang pansamantalang nanunuluyan ngayon sa Huban Evacuation Center. Ang problema, nasa 55 pamilya lamang ang kapasidad ng evacuation center, kung kaya naokupa na din ang mga lumikas na pamilya ang mga classroom ng Jose Alindugan Elementary School bilang karagdagang masisilungan ng mga apektadong residente. Maituturing na major blow o malaking kabawasan sa CPP-NPA sa Western Visayas ang serye ng mga armadong engkwentro ng militar sa Kabangkalan, Negros Occidental kamakailan ayon sa Visayas Command ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon kay Lieutenant General Fernando Reyeg, Commander ng Viscom, ang pagkaka-neutralize sa 7 natitirang NPA terrorists ay naglalapit sa Visayas region sa pagkamit sa kaayusan at kaligtasan. Nagbabala rin ito sa mga nais na maghasik ng karahasan na hindi titigil ang Viscom sa pagtuldok sa local communist armed conflict sa Visayas, kaya naman hinikayat ito ang mga natitirang miyembro na magbalik loob. Samantala, tukoy na ang pagkakakilanlan ng 7 nasawi sa engkwentro sa Barangay Tapi noong Linggo, April 28. Kinilala ang mga ito na sina Renian Locsin Celion alias Kumbol, Mary Jane Magiliat alias Shoni, John Isador Supelanas alias Dalia at isang alias Tito, remnants ng Dismantled Southwest Front o SWF. Habang ang 3 pang nasawing NPA ay sina Jean Ray Mejares alias Jai, Glendale Tino Mejares alias Ayin at Charity Amahan alias Cha, remnants ng Dismantled Southeast Front o SF.